Maayong hapon sa tanan. Happy New Year. Salamat sa Ginoo makapadayon ta sa to ang pagkat-on sa pulong sa Dios. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. If you have your lessons with you na ay mga booklets niyo diha. 40 ka, I think 40 ra ka book ang ako ang na-print, Ma'am Girlie. 40 ra ba? Isa sa pinaka-importanting buta nga kinahanglan ang matag Kristohanon, dili gikinahanglan man gyud nga mahimo gitang expert ani sama sa mga scholars. Pero at least ingon sa usa ka sundalo, kitang mga sundalo ni Kristo kabalota mo gamit sa atong hinagiban o kabalota unsay nature sa atong hinagiban mao ang pulong sa Dios. So dako kayo nga question, ngano man gyud nga sa kadaghan nga mga version sa mga Bibles nga nanggawas karon, nganong King James ang ato ang gigamit? O daghan o kumuadto ka sa internet, daghan kayo ang mga articles, mga scholars, mga pastors nga maghimog mga write-ups, maghimog mga lectures nila o gali muwali sila batok sa King James. O sa dihang ang isa ka church mo gamit o King James, daghang kay sila i-branded ta nila o ilatang tagaan o kanabang branding nga kita divisive, exclusive, mga narrow-minded, close-minded people. Pero unang gikinahanglan nga naatay pinakasimpleng kahibalo nganong King James ang ato ang gigamit o nganong ang King James atong gi-translate ngadto sa pinulungan nga Cebuano. So if you have your Bibles with you, let's open sa kani nga series gitawag na ko ning The Supremacy of the King James Bible or the King James Version. Daghan siya pangalan KJV, KJB, King James Version, King James Bible or the Authorized Version. Let's open our Bible in the book of John, Juan Kapitulo 15, versikulo 3, for the sake of time, kay kikinahanglan maghatag-tag time sa to ang Lord's Supper karong kahaponon. So, tungod kay naa man gi technical ngano man gining ang ato ang If you have your Bibles with you, John chapter 15, verse number 3. Together let us read. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. John chapter 17, verse number 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Father, we come to your presence this afternoon as a church, and we humbly ask you, Father, for the presence of the Holy Spirit to work mightily in the midst of your congregation. Among gitugyan among kasing-kasing kanimo nga kaniunta imong hinluan, and we acknowledge our failures and our sins before you, knowing that you are holy God ug di ka malipay sa kasing-kasing nga hugaw. Ug among pag-ampo amahan nga ang imong pulong gayud among nabasahan nga mo'y mag-aghat yun namo nga mubasa sa imong pulong aron kami masanctify among kinabuhi. Tuguti ang imong alagad karon, mupadayag sa kamatuoran mahitungod sa imong pulong, ug among pag-ampo amahan nga ikaw maghatag niya og mga pulong nga yano apan epektibo nga magdani kanamo ug maghatag og lig-on nga conviction ug baruganan nganong mupili mi sa sakto nga Biblia. Tugyan namo among mga instrumentong gigamit karon nga kanimugana unta ug ma-facilitate ang maayo nga pagkat-on sa imong pulong. Salamat kaayo sa imong presensya ug kanimo tanang dugimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Palihog mang lingkod. Yep. Atong nabasahan in John chapter 15, ingon si Kristo that you are clean through the word which I have spoken unto you. Now, the Lord Jesus Christ dili na nato kuyog physically, pero naang iyang pulong nga na-record sa Bible. And the only way nga kita magkinabuhi nga sanctified kay ingon siya dinhi gali ang iyang prayer nga to siyang amahan for his disciples or for the church is
Father, sanctify them. Them there is kanang them diha mao nang iyang mga disciples o kita na through thy truth. Thy word is truth. O ingon ang verse number 15, baliko na tong verse 15, nga kani nga word nga truth nga mo'y mag-sanctify nato mao ang iyang pulong. Every day we are bombarded with negativities, mga bastos, mga ngilad, mga negative nga makapasuko, makapasubo or makapahimo nato nga dili maayo at tubangan sa atong Dios. Either makita, madungog. Munang, no matter how strong you are sa imong Christian life, kung wala kay maintenance sa imo ang shield, kana bitong erosion, kakasabot man tanang erosion, no kanang hinay-hinay nga pagka kuan ba sa bato, maningon nga walay gahi nga bato sa makanunayong pagtulo sa tubig. Bisan tulo ra na sa tubig pero ini kadugayan pila ka tuig mabuak gid na siya. So ang Kristohanon nga dili siya magpailalom o mubasa og baghatag og higayon sa paghinuktok o pagbasa sa pulong sa Dios, bisan pag-unsa ka malig-on ang imong desisyon nga mga lagad sa Dios, mapukan kita. Kay everyday mas dako gud kung dako kayong panahon nga makadungog tag mga di mao, makabasa tag di mao, makakita tag di mao, nya minus na kaayo ang ato ang panahon sa pulong sa Dios nga mo'y mukontra aning tanan. Kanang mga kanabitang imo ang kasing-kasing hinay-hinay gid na siya og kapuno sa mga hugaw og di na ta matingala nga di na din ta ganahan mo basag Bible. Kanabitang dili nato pagsimba. Kabalo ka asa ni nagsugod. Kanang di nakaganahan mo simba ba? Check up na to tong personal life. Kay nakulangan gyud tag pagbasa sa Bible ug pagampo. Napamudya? It all starts with our relationship with God. Munang ingon siya nga, our cleanliness sa ato ang spiritual life is through the word which have been spoken by the Lord. And the word of God will sanctify us. God's word is truth. This is the means of God would make our lives clean and holy. Without the scriptures, wala di ta kabaloon say right and wrong. Di ta kabaloon say balaan o say dili balaan. Unang magkinabuhi ta sumala sa ato ang persepsyon. Unang ang kalibutan, maglisod yun ang kalibutan bisan pagnindot kayo ang balaod sa atong gobyerno. Pero kung kuhaon na to sa individual nga kinabuhi, ang gitawag na to absolute nga standard sa moralidad, gubot yun ang katilingban. Kada bang wala tayo sa absolute standard mga muni basihan yun sa moralidad. Kaya para sa kalibutan, okay ra sila ang okay ra maning mangawat tagamay basta di lang yun dinagko. Pero na po ba, dili yun. Dili. Kung bitaw nang gubot atong Congress, hanto doon naglalis kung i-allow ba ang same sex o dili. Kay lahi magmoralidad, lahi man standard. Nakuha ko ninyo? Ang church without the absolute, kanabang absolute nga, dili gid siya mausab bisan pag unsa ang sitwasyon, maugid na siya. For example, unsa man ang mga absolute standards sa ato ang society natin, absolute standards sa economy or sa market. Ang 1 foot, pila na ka inches? 12 inches ra gid na. Dili pwede mo yung magbuot ka 13 ako, magbuot ka 10 ra ako. Dili gid pwede. Lagi mga absolute standards in mathematics, lagi absolute standards. Dili pwede ang 1 plus 1 is equal 2.2. 2 gid na siya. Bisan bag magbutar ang Congress nga sukad karon nga ang 1 plus 1 is equal to 3, binuang na nga balaod. Binuang na nga balaod mo nagigig Sunday school ni Brother Arnel kanina. Nga no matter how legal it is, but if it is not moral before God, then it is sin. Someday, di maginan ito mapugngan, same-sex marriage will be allowed in the Philippines.
I hope nga dili sa atong kapanahunan. Pero moabot gyud na. Why mamahimo? That's the pressure of the worldly system. Pero bahala pag illegalize na ang same-sex marriage, kung supak sa moralidad sa Dios, sala gyud na. Dili tanang legal, moral. Muna ko nakatunan sa gamay nga kuan ako pag-istorya ni Attorney May, si May, siya nga, Pastor, lahi man gud ang legal truth ug ang actual truth. Grabe, Pastor, no? For example, bahala pag kung sa katinuod nga wa kay sala, pero legally, wala kay ikadepensa para nimo ug ang ebidensya batok nimo kusog, prisog yun ka. No matter how honest or kanabang innocent you are, because actually, ang tinuod, innocent ka, pero legally, di ka kadipinsa, kay wala man kay ebidensya. Kusog mang ebidensya batok nimo. So ang legal truth o actual truth, lahi. But in the church, as a Christian, we always adhere sa actual truth or the moral truth of God, which is the Bible. Now, ang pangutana karon, kung dili mao ang Bible nga itong gigamit, unsa may sandiganan karon sa itong moralidad? We are faced with a problem unseen by many. Abi natong inosente kay ni nga problema, pero sadly many believers think that all Bibles that exist today are the same. Sa atong pagpadayon og tuon, atong itandi ang mga Bibles, so makita ka nga grabe ang discrepancies, no? The question is, are they really all the same? Sa una, atong balikon, ang theological argument is what the Bible says. Kay isa ra may version. Pero sa diyan, ang gawas na ang daghang version, ang pangutana, which Bible? Which Bible? So komplikado ang ato ang argumento. Someday, makasugama kag mga tao nga mag-witnessing ka, mga nagabasa po Bible, pero lahi sa imong Bible. And how do you prove now the doctrine of God kung dili ta parehas og basihanan? Nakuha ko ninyo. Di kita magdaog. Kaya ang Bible nagsugod nato ba nga give be ye ready to answer to give an answer nganong ingana imong paglaom. Apil na diha ang Bible kay atong gilauman ang pulong man sa Biblia. Why in the first place ask this question? Because there are many English translations of the Bible present today, and all these versions, I have to tell you honestly, they are not the same. Ang prinsipyo gud sa Bible is, kung unsay dili parihas, magkalahi gid na sila. What are not the same are always different. What are different are not the same. Kay di man ta parihas, di gid ta lahi gid ta. Kristohanon ta, lahi sila. O bitaw nang even sa atong sininaan, sa atong kinantahan, sa ato ang choice of songs, choice of clothing, choice of principles, choice of kadabang character, choice of words. Lahi ta mo handle og pressures kaysa ila, dapat lahi. So this series will focus to following purposes. One, equip the children of God a working knowledge, a basic knowledge on why we chose King James over other versions. Strengthen our conviction that the King James is the very word of God in the English language by knowing some truths regarding the Bible translations. Kay ang King James is a translation. So unsa may principle nga nalambigit ana, maka-develop tag deep commitment in bringing God's word to the world. So the question is, why King James Version? So, because King James has superiorities. Naa siya pagkalabaw sa uban. It is superior in many areas compared to other versions. Ay mo kabala ka, kung itugot pag yun sa Ginoo pinagi ni Pastor, magpadayon ta ani nganong supreme mangyud o nganong labaw mangyud ang King James. Labaw siya sa text, mas nindot siya vocabulary kaysa sa uban,
Mas nindot siya theology kaysa sa uban. Then ang mga translators niya bagtiksad. Now remember, ayaw mo sayop. Dili ta mo ingon nga ang mga translators sa ubang versions dili bright o dili maayo nga mga scholars. They are very good scholars. Pero unsaon nimo ang scholarship nimo kung sayop ang imong material? Unsaon imong ka-bright kung sayop ang imong textbook? Nakuha ko ninyo. Bright ka pero sayop ang imong nakatunan, wa gihapon. So, una tong hisgutan karong kahaponon, unsa man nga text or materials ang gigamit sa mga translators. Then unsa ang ilang translation technique? But this will be a series of lessons. So karong kahaponon, because of the short of time nga ato ang naata karon, mo focus ta the superiority of the texts. Unsa nang text? Moingon nga teksto ang mga manuscript nga diin gikan ang King James Version. Ang manuscript nga gigamit nila nga Hebrew o Greek nga ilang gigamit sa pag-translate aron madala ang pulong sa Dios ngadto sa pinulungan sa Ingles. Now timan-i og hinumdumi nga ang original nga language nga gigamit sa Dios Hebrew o Greek o gamay nga Aramaic. Ug kaning tanan nga mga original nga mga manuscript wala na ni karon. So atong tan-awon pati karon giunsa pagpreserbar sa Dios kini nga mga manuscript nga ming-abot ngadto sa translators aron mapaabot nganhi kanato ang English nga pinulungan sa pulong sa Dios. God gave us His revelation and record it in a written form. Muni ang Bible, written form. Ato na nakatunan sa ato ang communication nga lecture. This revelation is the Bible and He made sure that the recording of it is without error. Nag-Spanish siya og 1,600 years ang pag-collect sa pulong sa Dios. So, balikon na ko ha. Ang gigahin sa Dios aron makumpleto ang tanang 66 ka mga libro nga naa sa Biblia, nagahin siya kapin o kulang 1,600 katuig, 1,600 years, aron makomplete og nagamit siya 40 human writers. Sa tulo, wala ako na napil, sa tulo ka kontinente, Asia, Europe, and Africa. These writers use different literary style in recording God's revelation. Also, different writing materials were used. Sadly though, wala na ang original kay dugay ra nga nangadaot, dugay ra nga nangadunot. The original manuscripts are no longer in existence. So in line with this, it is important then to believe that God through His might, sa iyang almighty power, iyang gipreserve ang iyang pulong. We must believe in the doctrine of preservation. Kaya kung di ka mutuo nga ang Bible gi-preserve sa Dios, imo sang gituuhan nga naay Dios nga naghatag sa iyang pulong nga mauragi pa maagi ang tao makailakin sa siya, nya dili niya mapreserbar, wala siya pulos nga pagka Dios o dili siya gamhanan nga Dios. Amen. So take it na. If you do not believe God has preserved His word, then you believe that God cannot preserve His word. He has no capability. But we have an almighty God. Wa mo nalipay, ana. So napreserbar gid ang pulong sa Dios. That God, usa may busabot sa doctrine of preservation, that God has given us His word, and until now, hantod ron, kini nga pulong naa karon. Naa karon. Timan-i ang preservation dili mahitabo ay dili mahitungod sa material, kundi mahitungod sa pulong niya. So katong original nga mga papyrus, katong original nga papan sa bato, gali ang original nga 10 Commandments, wala nabasa sa Israel kay wa pa sila kabasa, gibuak na ni Moses. Nakuha ninyo, nanapa mo diha, may hapon, ay sa mo katog.
So preservation is not about the materials, but about the content, the very words of God. So nagmusulod diha ang kopya, pagkopya sa mga kopya, sa mga kopya, sa mga kopya, ug gipasa ngadto sa succeeding generation nga matag henerasyon naagyo scribe nga mukopya ani. Ug trabaho nila mao ang pagpreserbar sa pulong sa Dios, mo nang ilang trabaho kopya. Ato nang may baluan unya. So nay duha ka pamaagi aron mapruebahan o ma-prove nato nga naay doctrine of preservation. Number one is the internal evidence, and number two is the external evidence. So ang internal evidence sa mga apologists na ilang gitawag na the argument from authority. Well, di na ta diha kay lalom na kay na. Pero internal evidence, it means ang Bible mismo naghatag og ebidensya nga ang Dios nga nagmugna ani o nagtag-iya ani, iyag yung ipreserbar ang iyang pulong. For example, na ay pipila, di lang nato basahon tanan kamo ni basa ana, ug wa na ko gihatag tanan kay mapuno ang bond paper. In Psalm chapter 12 verses 6 to 7, ready, read. Kisay maka-access diha sa inyo ang Google karon namoy permission ron. Ablihin ninyo ang inyong kuan den kisay maka-access diha sa NIV. You have an NIV sa inyong apps diha. Can you access? Kisay na NIV, please. No, let us just for the sake of comparison, pero actually ato ning ibuhaton sa sunod pa. In NIV, ang verse 7, lahi. The Bible says, the words of the Lord are pure words. So the subject here is ang pulong sa Dios. Unsay gihisgutan? Ang mga pulong sa Ginoo or sa Dios. Pag-abot sa verse 7, ikaw mo palungtad, ikaw mo tipig kanila. So kisa ng kanila? Kisa ng them? Sa verse 7. Kisa ng them? Natural, ang gihisgutan sa verse number 6. So kisa gihisgutan sa verse number 6, ang sige, para di mo katog. Ang mga pulong sa Diyos. Pag-abot sa verse 7, ikaw o Diyos, kisa ng daw? Kisa ng daw? Sige, ang Ginoo o ang Lord sa verse number 6. So the Lord, ingon siya, thou Lord, butangan na ito nag-bracket, thou Lord shall keep them. So kisa ng them? The words. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them, o palungtad kanila, di kaniini nga kaliwatan hangtod sa kahangturan. But in NIV, lahi na. Kisa, bitaw, honestly, kisa na ay in NIV, Brother Arnel, can i-shout ko no ang verse 7? Ay, sasa, kajut. Na yung microphone, can you give a microphone katong palihog? Dagan. Dali. Katong, naay. Okay na, sige. For the sake of knowledge. Verse 7, you Lord... Basahan sa verse 6. Verse 6, okay. And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. Verse 7, you Lord will keep the needy safe and will protect us forever from the wicked. So kisa may gi-preserve in NIV? The needy or the word of God? Needy. But in the King James, klaro kayo nga, munang kung makiglalis, sorry for the term, dili makiglalis. Pero kung makigdiskusyon ka sa NIV user, may tungkol sa doctrine of preservation, di kita mag-abot. Kay lahi man iya ang teksto. Nakita ninyo? Importante ang atong source, sa ato ang gituuhan.
This is not an innocent nga parihara na tanan pastor eh. Now you know. So bisan pag isa ka pulong dili naglahi sila, di lagi sila parehas. Atong buak-buakon the extent unsa may ginsakupan sa preservation ang words of God. Kinsa may nagpreserve ang Dios according to verse number 7. Tama dili. The period of preservation forever. So walay expiration. So until now naagi pulong sa Dios. That is the internal evidence. Pero na may di mo tuog internal evidence kaya in the first place di man sila mo tuo sa Bible. O di man sila mo tuo sa King James. So muato ta sa external evidence. The preservation is a logical doctrine. Logical ragi kayo na siya. Sa may pinaka-Bisaya sa logical. Takdo, inutok. Reasonably. Why would God give us the Bible taking meticulous care with the very words of the scripture and allow them to be lost and perverted over time? Hindi siya musugot. Kaya ang pulong niya, moragi pa maagi nga ang tao makaila kinsa siya. Inumdo mo, God wants to be known. Nakinumdo mo? Amen. Say amen. God wants to be known. God wants you to know Him. Pero kung sayop ang imong basihanan, di ba sayop ang imong pag-ila, kinsa siya? Napamudya? Is not God who through the miracle of inspiration gave us His very words in written form? Makahimo gihapon sa pagpreserbar kanila? Oo. Is He not the Almighty God? Of course, He is. Therefore, internally, kung mubasa kag Bible, mismo ang Bible nagpamatuod nga ipalungtad yun siya. That is the internal evidence. The argument from authority. Pero naay external evidence. Kaning external evidence mo gamit na kita og kasaysayan og arkeolohiya. So mogamit na tag ubang mga libro, mogamit na ta og mubasa na ta mo nang dili tanan ang naay panahon ani mo nang kami nga mga magtutudlo gihatag na mong kagulingon sa pag-research ani aron mapadayag sa iglesia ug makabaton mo sa basic nga kahibalo nga unsay among nahibaluan usab. So, history and archaeology. Although there are many manuscripts that Satan tried to produce para iyang lawgawon ang pulong sa Dios, still, God was able to preserve copies of His original words to His prophets. Kay saad man gid niya nga liyag yung ipalungtad yang pulong. Naabay mga manuscripts nga naabay higayon nga ang yawa nakahimo siya kagulingong mga sayop nga mga manuscripts. Oo. Sa atong pagtuon sa unahan dili lang karon kitaas kayo. Kay kung naay genuine, naagi piki. Amen. Ang yawa di siya gusto mo basa kag Bible. Pero kay mubasa magig kag Bible, iyang paningkamutan nga naa kay doubt sa Bible nga imong gibasa or dili mao nga Bible ang imong pagabasahon. Logical? Yes. Amen. Para dili gid ka makakuha sa pinakainsaktong kahibalo kinsa gid ni nga Dios. Mo ginay gusto sa yawa. Dili gyud ka motubo sa imo ang kahibalo sa Ginoo. Di siya gusto nga motubo ta sa atong kahibalo diha sa Ginoo. Kay was makailatag sa atong Dios, mukumpiyansa man ta. Ang atong kumpiyansa nagsumikad na siya sa atong pag-ila kinsa ug unsa atong Dios. Nganong muhatag magkagtay sa offering bisan na daghang kag pangilahanglanon kay nakaila ka sa Dios nimo nga mo-supply sa tanan nimong pangilahanglanon. Pero kung wala na, asa ka muhatag? Faith is based on what we know. And we should know the truth or else sayop ang atong kahibalo. Ang mga terorista ba nabas lay pagtuo? Oo.
magpakamatay sila silang pagtuo. Kay mo na ilang concept, mo na ilang nabaluan nga kamatuuran. Munang naaslay kumpiyansa mamatay, kay kung mamatay sila naaslay lugar dito sa paraiso. Pero sayop nga kanang source sa pagtuo. Amen. So ato ta karon sa textual purity of the Old Testament, ita magdugay. The reliability, ang pagkamasaligan sa Old Testament text na sandig diha sa abilidad sa mga iskriba ug ang iyang pag-transmit o ang pagpasa ni ini ang imo kung atong tan-awon ang history sa dihang amo ning nakatunan ingko na nasiga ko mata di ko mag-iskriba Lord di ko mag-iskriba. Di ka ganahan ma-iskriba o ma-scribe kung makabalo ka sa unsay pamaagi nila ato na makatunan. The Jews through their Levitical priesthood were to be the exclusive custodians of the Old Testament Hebrew text ug wala gid ni gitugyan ngadto sa mga hintil. Yung sa gingon ni Paul sa Romans chapter 3 verses 1 and 2 together read, what advantage then? Sige basa, read. Unsa mo kunoy advantage sa mga Hudiyo? Ibabaw nato mga uncircumcised. Together, verse 2. But in every way, chiefly, why? Because that unto them were committed the oracles of God. So sa ila gitugyan ng Old Testament. So sa ila agid, sila gikan sa ila silang gigamit sa Dios nga mapreserbar ang kopya sa mga kopya. Gitawag na tog Masoretic text. Kung magtuon ka sa kasaysayan sa Biblia, di gid nimo ni malaktawan, apil gid ni. So para sake sa ato ang knowledge, ang Masoretic text, mo ni siya ang Hebrew text for the Jewish Bible for the past 400 years. Unay gigamit nila nga Tanakh. Tanakh means the Torah, the Nibim, and the Ketubim. Ako nang ma-explain sa inyo sa unahan pang mga lessons. Just quickly. Kaning Masoretic text were the copied muna ang mga kinupya nga mga Hebrew scriptures gibuhat pinaagi sa mga Masorits. Kisa ni mga Masorits, grupo ni siya sa mga Jewish nga mga iskriba nga naghimos lag sistema aron ma-ensure gyud nga ang pagkopya sa mga scriptures sakto gyud ang pagkakopya ug walay sayop. The methods used by the Jews in fulfilling their responsibilities as the guardians ni ini nga mga sagrado nga mga teksto nindot kayo nga imong makatunan aron dili nimo basa-basahon imong Bible ming abot na sa imong Bible kay nay mga Jewish Masoretic scribes nga grabe ang dedikasyon sa ilang kinabuhi. Mo ni ang mga pipila lamang nga mga balaod nga ilang gihatag. Ang parchment o ang panit sa mananap nga ilang pagasulatan gikan lamang sa limpyo nga mga mananap. Baka, kanding, ug karnero. Parchments must be made by Jews only. Dili pwede ang hintil, dili na nila gamiton. Number 3, matag column of writing must have between 48 and 60 lines only. So either 48 or 60. So nakita sa inyong booklet na ay akong giprinta diha, kung imo nang ihapon 48 na kalinya. Say amen. Basig di ta parehas og page. Ang rule niya kaning isa ka parchment ilan ning tahion aron mahimong isa ka manuscript o rolyo. So page by page ilang tahion, parchment by parchment mo lang isa ka roll or isa ka manuscript. Rolls must have the same number of columns consistently throughout, and each column was to be exactly 30 letters wide. 30 ka litra ang ana. So makita na nimo diha. So quickly, ang ilang tinta kinahanglan black
og naa sila recipe o kaninga tinta dili ni pwede gamiton sa adlaw-adlaw nga transaksyon gawas lamang sa pagsulat sa pulong sa Dios. So dili nila ni gamiton sa pagpirmag mga dokumento sa government nila wala sa sinaguga ra gid ni pwede magamit or else penalty na sa ilaa o ang kinsay mo gamit ana. Scribes must be clothed in full scribal dress. Every time nga mo report na sila aron magkopya og scripture, dili pwede og mag-uran nagis sila scribal robes. Kay aron makita sila sa uban, ilang kauban, ay on duty, dili pwede hilabtan, dili pwede kuanon, dili pwede tabion. Bisan paghari ang mutawag, kung naa pa siya nagkamulo og sulat sa maong litra sa maong pulong, di siya pwede mutubag. Patiwason sa siya sulat sa maong pulong ay pa siya mutubag sa hari. Wa na ko na napil diha. No word or letter can be written from memory. The scribe must have an authentic copy before him and must read and pronounce each word out loud before writing it. Bereshith et in the beginning God, Elohim, para nakalimot ko. Basta ilag yung isulat sa for God, God, in the beginning, God created. Dili pwede nga dili nila i-oral. Word for word, mustorya gid sila before ilang isulat. The scribes kani must wash his whole body kung makaabot siya sa word nga YHWH. So kana sa King James Version, kana makita niyo nga Lord sa Old Testament nga all capital, sa Hebrew YHWH na siya. Muna gitawag nila tetragrammaton. Usa ka pulong nga pwede ra isulat pero dili pwede basahon o ilitok. Munang ang mga Hudiyo karon ang ang musurya, for example, Deuteronomy chapter 6 verse 4, ang Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord, all capital man na, YHWH na or Jehovah. Pero sa dihang ilan ang recite, Shema Israel, Adonai na siya, dili na Jehovah. Adonai, Elohino, Adonai Echad. So Adonai na. Nya maligo sa sila iha nila isulat na nga pulong kay balaan kayo na nga pulong para nila. Ang rolyo must be checked within 30 days or the whole roll becomes worthless. So naay 30 days nga ang chief scribe o ang mga scribes nga kuyog niya mo-edit ato, or else kung dili ganito ma-edit, sumala sa ilang tradisyon nga 7 times within 30 days, katong nga rolyo ilang sunugon or ilang ilabay na. Dili na to pwede gamiton. One mistake condemns one sheet. Pag edit, uy, naisayop, labay. 3 mistakes on any page sa karolyo, ang whole manuscript, ang whole book, ilabay. Usob sila sa uno. Every word and every letter must be counted. Kabalo sila na isayop kay pag uy, ang Deuteronomy dapat square, dili na ay gintang. If one letter is missing, is added or touches another, the whole manuscript must be destroyed. So muna ang pamaagi sa Dios nga iyang gihatag nga kaalam ani Masoretic Jews. So kung iskriba ka karon, dili ka pwede magbasketball, wala na kay kinabuhi wala na kay panahon sa FB, ka ang imong kagulingon tuan na pa sa pagsulat sa pulong sa Dios. Kisay gusto mag-iskriba. Ing-ana ka mitikuloso ang paagi aron ang kaninga mga manuscript muabot sa mga translator sa King James ug mao ni ilang gigamit. Muna gitawag na to, kung naamoy Bible kana sa King James sa unahan, diligently compared to other scriptures, to other Bibles and the Masoretic text and the received text or the Textus Receptus. So Masoretic text sa Old Testament, Textus Receptus sa Greek.
Para di mo maignorante anang kanang nasa inyong atubangan sa inyong Bible sa King James. So, saan yung Masoretic text? So, nakailan na mong Masoretic text? Mga teksto na nga giproduce sa mga Masorits, mga Hudiyo, nga ang ilang kinabuhi, ilang gigahin lamang sa pagkopya o pagkopya sa pulong sa Dios. Imagine nimo kung sa isa ka verse, kaduha, mugawas ang pulong nga YHWH, kaduha sila mang maligo. Kada tinta basa Elohim or kung God gani ang gisulti, ilasang trapuhan ang di sa maligo, basa Elohim. Basa God lang. Ilang trapuhan ang ang quill sa to ballpen, pero di magina ballpen, ang ilang quill nya itusnob nila bag-ong tinta, dili nila isulat og diretso ang pulong nga God. Unsa may implikasyon ani sa atong pananaw mo rabag kung ano makay makakopya man ta pastor o pulong sa Ginoo bisan di ta maligo kung musulatan na sakto man na, pero sa ikaw kita karon sa atong kapanahonan sa dihang magtuon ta ani makasigurado gyud ka nga kani mga tawhana dako sila pagrespeto sa pangalan sa Dios ug sa iyang pulong. Nga dili gyud sila gusto nga ilang yamaon o lamaon nila kopya ang kopya sa ang pulong sa Dios. So maka-assure gyud ta nga na-preserve sa Dios ang iyang pulong pinaagi ani mga tawhana. Tungod sa mitikuloso nilang pagkopya sa pulong sa Dios. Karon ato man ilabay-labay. Wala ta nasayod o wa kita kahibalo nga kanang ang mga pulong gigastuhan nagkinabuhi nga nanigulang na lang sila og kopya sa kopya aron ang sunod nga henerasyon makabaton sa pure nga pulong sa Dios. O kita nakaapil ta sa nakabenepisyo ana. Sa New Testament walay problema. Tungod kay ang reliability ni ana nagdepende man pud siya sa early believers pero naamoy clue. Mangutano ko sa inyo kinsa man ang early believers? Unsa man sila? Hintil o Hudiyo? Sa panahon ni Kristo, kani nga pamaagi sa pagkopya sa mga kopya sa pulong sa Dios, naanas mga pari nga napasa ngadto sa mga Masorets. So mismo ang mga believers nga mga Hudiyo, nga silang Matthew, silang itong mga naa sa Bible, kabalo sila unsa ang pulong sa Dios. Kaimportante ug unsa kasagrado. Although no set of rules was ever devised, kay ang mga Masoret sa Old Testament naman gid sila, kay di man sila modawat sa New Testament. But it is quite evident the extreme care was exercised as the first Christians were Jewish people. Nga taas kay sila regard sa pulong sa Dios. That is a very, very short history of the scripture. Mubalik ta sa itong gibasa ganina. Read. Now, you are clean. Through what? Through the word. Kanus amang ka nang hinulsol sa imong sala? Sa dihang nakabalo ka, unsa ang sala? Asa man ta kabalo unsa ang sala? Pulong sa Dios. Ug sa dihang nakabalo ta na nang hinulsol ta ug atong gilikayan nahinlo ta pinaagi sa pulong sa Dios. Imagine nimo kung ang pulong sa Dios na ay sayop. Sayop ang atong gituohan. Dahil pangutana, asa man ani ang sakto ug asa ani ang dili. Kisa may mag-decide ana. So either mutuo ka nga this is a perfect Bible or naisayop ani. O kanang naisayop ana, kanang nga prinsipyo, naisayop ani sa pagka-translate, kisa may authority karon nga atong saligan. Siya ba nga nagsulti? Walay otoridad ang tao nga musulti nga naisayop ang Bible. So wa gyud laing choice, either mutuo ta nga kani perfect kay naatay Dios nga gamhanan nga iyang mapreserbar ang iyang pulong sa Dios. Ang iyang pulong og sa dihang hinlo ta gisanctify ta pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Now remember, we are clean through His word.
Our lives can only be sanctified through the Bible, but which Bible? But which Bible? But which Bible? Asa man ani nga Bible? Daghan pa nimo na atong hisgutan ang vocabulary and language. Diha nimo makita unsa nganong ing-ani ang mga pinulungan sa King James. Unsa di ay ni? It is important then that we should have not only the best, but the only Bible nga makapahinlo nato. Di man kada adlaw ta na immerse sa mga dautan, sa mga bakak. The only way nga mahinluan ta is individual, personal nimong pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Amen. Diya sa likod, makita ninyo ang summary sa kanang flow sa preservation. O kanang sa kilid, makita nimo diha on this side, kanang green man ata nga box. Muna siya ang pagsubay ang giunsa sa yawa pag himo og iyang kagulingon nga mga version nga ming abot sa mga modern versions. Ang manuscript nga gigamit sa King James dili parehas nga manuscript nga gigamit sa NIV, New King James, RSV ug sa lain pang mga versions. Only the King James ang nagamit sa mga kopya sa mga Masoretic Jews ug sa Textus Receptus. Other than that, wala na lain pang English translation. Muna nga atong Cebuano na subay diha kay gikan man na siya sa King James. So more of this next Sunday if God wills. Father, thank you nga imong gipreserbar imong pulong, and thank you nga nay mga tao nga mga Masoretic Jews nga imong gibantayan, imo pong tagaag kaalam unsaon pagkopya sa kopya ang imong balaang pulong aron moabot sa among henerasyon nga putli, walay sayop, perfecto. Tanang dugimaya among gitugyan kanimo sa among pagpadayon sa pagpartake sa imong paninghapon. Ibalik mi sa pahinumduman unsa imong gibuhat kanamo dito sa Kalbaryo. Tanang dugimaya imo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Maayong hapon sa tanan.